Pasado alas 8 kagabi na magkagulo sa bagyong to ng Liwanag Street, Barangay Old Balara, Diliman, Quezon City. Ito'y nang umalingaw-ngawang impormasyong isang hostage taking daw ang nagaganap noon sa isa sa mga bahay doon. Gulat kami kasi po kumakain kami noon. Tapos bigla po silang pumasok. Eh di po na, parang natakot po kami, tapos bigla po silang naglabas ng barel. Kitang-kita rin daw ng residente si Jessie Tolentino nang pasukin ng mga armadong lalaki ang naturang bahay. Nakabunot na po sila, sir. Nung pumasok dito, nagbunot ng baril? Nung nandito na sila, sir. Nung nandito na sila, hawak-hawak na lang baril nila. Agad namang napasugod sa lugar ang mga pulis at di nagtagal, napasok din nila ang naturang bahay. Sa loob, tumambad sa mga pulis ang 4 na lalaki. 3 sa kanila na pag-alamang mga pulis din na nakuhaan na ng tig-iisang 9mm na baril. Ang isa namang kasama nila, police asset. Git nila, hindi raw sila ng hostage, kundi nagsasagawa lang daw ng manhunt operation, kaya sila napapunta sa lugar. Sa katunayan nila, sila pangaraw ang na-hostage sa pangyayari. Kami ang nakulong doon. Pinatayan kami ng ilaw, the same time nakatali yung pinto ng cable wire. Kaya hindi kami makalabas. Ano kinakulong, sir, kung nakapasok? Tinulak niya lang kami, mga ano yung isang tao. Tinulak po kayo? Yung isa yung malaki. Bagay na di naman itinanggi ng ilan sa mga residente. Hindi sila pinalabas? Hindi, sir. Kasi ebidensya po namin, sir, nandito sila sa loob ng bahay. Nangako naman ang pamunuan ng Station 6 ng QCPD na paiimbestigahan nila ang pangyayari. Kung nakakita po dyan na mayroong violation of law, na sinasabi po natin na pumasok sila walang paalam, despite of the fact na meron silang operation, pakakasuhan po natin sila administrative. Hindi po natin ito tolerate po rito yung mga misdeeds po ng polis. Nasa kustudiya na ng QCPD Station 6 ang mga nilareklamong pulis at kasalukuyang nasa floating status habang isinasagawa ang investigasyon. Ito ng balita sa Quezon City, Oscar Oida, reporting. Panukalang batas na nagbabawal sa pagdura sa mga pampublikong lugar, isinusulong sa Kamara. Sakaling maisa batas, multa at kulong ang parusa sa paulit-ulit na lalabag. Narito ang report ni Ivan Mayrina. Dura dito, dura doon. Kahit saan na lang ginagawa ito ng ilan para maginhawaan ang pakiramdam. Pero hindi na raw yan uubra kung maipasa ang anti-spitting bill. Sa panukalang ito ni AVE Party List Representative Eulogio Magsaysay, ipagbabawal na ang pagdura ng laway o anumang galing sa bibig sa lahat ng pampublikong lugar. Saklaw nito mga kalye, eskinita, bangketa, palengke, tulay at lahat ng open space na malayang pinupuntahan ng publiko. Ang lalabag pagbumultohin ng 500 piso sa first offense at 1,000 piso sa second offense. Pero pag umulit pa ng pangatlo, hindi lang 2,000 piso multa. May kasama pang health seminar sa Department of Health at posibleng pagkakakulong ng 6 na buwan. Posible raw kasi makasama sa kalusugan ng dura. Bagay na sinang-ayunan ni Dr. Maria Victoria Abisamis ng East Avenue Medical Center. Ang tuberculosis, yung mga upper respiratory infections, pneumonia, pwede mo yang makuha sa droplet. So yung dura, pag dinura mo, the mere exposure, kunwari, andun yung mikrobyo, malanghap mo yun, ay pwede kang magkaroon ng infection. Pag nagkataon, mapapabilang ang Pilipinas sa mga bansang nagbabawal sa pagdura tulad ng Singapore, India, Malaysia at China. Gayunman kung sa Metro Manila lang, nakapalood na raw ito sa ipinapatupad ng anti-littering law ng MMDA at may katapat ng 500 pisong multa. Maging sa Marikina at Davao City, may ordinansa na rin nagbabawal sa pagdura sa mga pampublikong lugar. Sang-ayon ng aming mga nakausap sa panukala, pero meron din namang hindi agad matanggap ang ideya. Mas maganda, malinis para hindi kagayahin kung saan sila nadura. Maraming uod na problema o ano man yun. Okay yun. Maganda yun kasi para medyo malinis ang natin, paligiran natin. Bakit kailangan ipagbawal? Sila ba hindi dumudura? Kung nababal, inom sa Pinoy eh. Para sa unang balita, Ivan Mayrina reporting. 2 motorsiklo at 1 truck nagkarambola sa Antipolo. Isang rider po ang sugatan. At narito ang exclusive report ni Jay Sabale. Namimilipit sa sakit habang binibigyan ng paunang lunas ang motorcycle rider na si Dale Echeverria.
Yan ay matapos siyang sumalpok sa isa pang motorsiklo sa Sumulong Highway, Barangay Mayamot, Antipolo City, 1:30 ng madaling araw. Kwento ng rider ng isa pang motor na si Russell Villalobos. Pauwi na siya ng bahay mula sa trabaho nang masilaw siya sa isang maliwanag na ilaw. Yung lakas ng ilaw niya, naka-HID kasi siya, na kulay puti. Ngayon, umiwas ako. Pag iwas ko sa kanya, buti, naikanan ko kabig yung kanan yung motor ko. Ngayon, tumama siya dito sa gilid. Kasi kinain niya yung kalsada eh. Matapos mahigip na Echevarria ang motor ni Villalobos, sumalpok pa siya sa harap ng delivery truck ni Johnny Alegado. Yung motor niya tumalon dun sa lubak ko eh. Parang sumirbi po yung motor eh. Kaya tinampuhin ninyo yung tama ng truck ko, mataas ko yung tama kasi nakita ko yung motor talaga tumalon eh. Pag talon ng motor ko, biglang prino ako kasi sa akin pupunta riya. Yupi ang harapan ng truck. Ang windshield naman ito, nabasag sa lakas sa pagkakabundol. Dinala naman sa Amang Rodriguez Hospital ang rider na si Echevarria. Namimilipit sa sakit po ng kanyang kanang hita. Mayroon po siyang fractured sa kanang hita. At agad namin itong na-immobilize. Patuloy naman ang investigasyon ng Antipolo Police sa naturang aksidente sa kung anong mga kaso ang pwedeng kaharapin ng mga sangkot sa banggaan. Para sa unang balita, Jay Sabale reporting. Impeachment court, wala raw balak bawiin ang pagpapakontempt kay Attorney Vitaliano Aguirre II. Yan ay sa kabila ng pagsusori ni Aguirre sa impeachment court at maging kay Senadora Miriam Defensor Santiago. Narito ang report ni Sherry Antores. And you comply with the order, you file a piece of paper called compliance, and then you Isa na ito marahil sa mga di malilimutan tagpo sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Ang private prosecutor na si Vitaliano Aguirre nagtakip at nagpagpagpanantega sa gitna ng pananabon sa prosekusyon ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Dahil dito, pinakontempt ng impeachment court si Aguirre at pinagbawalan ng tumapak sa Senado. Sa aking panayam sa kanya, sinabi ni Aguirre na siya raw mismo ay nagulat sa takbo ng mga pangyayari. Di man plinano, hindi raw siya nagsisisi sa kanyang ginawa. I know that I did a little wrong in doing that, and I admit that. But sometimes you have to commit some mistakes or a little wrong, o kaya naman just to get your message across. Somebody has to give a message to her na to tone down mga ganon. Kasi ang pag-berate naman niya ay sa prosecution lang eh. I never heard her berate the defense. Handa naman daw si Aguirre na tanggapin ang parusa ng korte. Kasabay nito, nagpaalam na si Aguirre sa prosekusyon na magbibitiw bilang private prosecutor. I could be a liability now to the prosecution rather than an asset. I hope that the prosecution will understand what I have done, that